Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung isang celebrity engineer mga kababayan na developer ng The Rice at Montesara sa Cebu po, yung kanyang hillside development po, ginawang exclusive subdivision po, yung hillside sa Cebu. Naging sentro ngayon ng batikos, sinisisi mga kababayan na naka-contribute sa matinding pagbaha sa Cebu. Yan yung balita ngayon, Slater Young's Montesara's project sparks backlash anew after recent Cebu flooding. Yung pinagmamalaki niya na development, hillside development ng mga kabahayan, para sa mga mayayaman siyempre. Ang gandang tingnan. Pero ngayon itinuturo na naka-aggravate sa matinding flooding po sa Cebu. Kahit yung political commentator na si Attorney Wilfredo Garrido, sabi niya dito, the unprecedented flooding of Cebu is nature revenge against years of uncontrolled development. Of course, Slater Young has nothing to do with it. Sabi ng mga opisyal ng Cebu City na nag-approve ng project. Siyempre, yun ang sasabihin nila. Kasi po, mga kababayan, damay sila niyan. Sila yung nag-approve ng project. Ang isang project na tulad na ganyan, kailangan ng approval ng city government through sanggunian na resolution. You see? So ito ang payag ng political commentator na si Wilfredo Garrido hinggil sa infrastructure project na The Rice at Monterasas ng civil engineer at content creator na si Slater Young, na di umano'y dahilan ng malawakang pagbaha o super flash flood sa Cebu. Kasi yung hillside po, na dati siyempre, hindi simentado, sinemento. So imbis yung ulan, mga kababayan, ito'y maabsorb ng bundok mismo, comes the flash floods. Mabilis yung daloy, kasi hindi na mag-absorb. Yung mga kalsada, mga kababayan, simentado, yung mga bahay simentado, ayon, comes now the flash floods pababa. So sabi dito sa balita ng Pilipinas Today, batay sa media reports, ang The Rice at Montesaras ay isang high-end residential development na matatagpuan sa gilid ng bundok ng Cebu. Bundok sa Cebu na itinatag ni na engineer Slater Young, Leslie at Lendel Go ng LLG Architects. Ito'y sa gitna ng naranasang matinding pagbaha sa ilang lugar sa Cebu na umabot sa bubong ng mga bahay dahil sa pananalasa ng bagyong Tino. So sabi po ni Attorney Garrido, while the Banawe terraces were designed to catch water and cultivate rice paddies with the runoff washing into streams and rainforest, Montesara's concrete structures repelled water and directed it toward low-lying barangays. But Cebu city's dads, doubtless fattened with wine, women in song, looked the other way as Slater Young bulldozed the mountain and paved its slopes, sabi po ni Atty. Garrido. Siyempre, inapprove nila. Iba yung pananaw nila. Tingin nila walang epekto. With this massive flooding, mga kababayan, so magiging eye-opener ito sa karamihan po sa atin. Hindi dapat lahat sisimintuhin ninyo, pati yung bundok. Magtira naman po kayo ng lupa para mag-absorb ng tubig. Dapat may mga open spaces talaga. At tingnan ninyo sa Metro Manila. Ganon ang sabi, mga kababayan ng mga environmental experts. Kaya binabaha Pagkatapos, yung Manila Bay, nilinis sana. Maganda sana nga nilinis. Tinambakan ng dolomite galing sa Cebu. Ayon, nabara yung mga lagusan. Yung mga dating malawak na lagusan, nabara at tumaas yung Manila Bay, yung gilid ng Manila Bay. Tuwang-tuwa naman, mga kababayan, yung mga Duterte supporters kasi ang ganda na niya ng Dolomite Beach dito. Hindi na pag-aralan ng maayos, basta lang nag-implement ng project. Yung intention sanang linisin, maganda yon. Pero yung tambakan ninyo, yung mga lagusan, natural waterways ng Dolomite doon. Malinis nga doon sa tabi ng Manila Bay kasi wala na yung basura. Ba naman po, pag bumagsak yung mga malalakas na ulan, mabilis yung pag-apaw ng tubig kasi yung mga natural waterways, daluyan ng tubig, kumipot po at yung lagusan tumaas. Siyempre babalik po sa kalupaan.
Comes now the flooding. Makinig kasi kayo sa mga environmental experts. Pag-aralan. Ngayon, galit si Pulong Duterte kasi iimbestigahan po ng Congress yung Dolomite Beach. Yan yung Dolomite Beach, mga kababayan. Tinambakan, di yung mga lagusan dito po, nabara. Papuntang dagat. Yan ang rason po ng flooding. Kasi po, lahat ng tubig, lahat ng ilog po, sa Bible po, yung tinatawag na yung water cycle or hydrological cycle. Biblical po yan. All the rivers run or flow to the sea, yet the sea is never full. Sa Ecclesiastes po siya. Yan dapat intindi natin yung sinabi ng ating Panginoon, Ecclesiastes 1:7. All the rivers run into the sea, yet the sea is not full. Unto the place from whence the rivers come, thither they return again. Yan all streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the streams come from, there they return again. Yan ang tinatawag na hydrological cycle. Ang lahat daw na ilog, all streams, papuntang dagat. Pero yung dagat, hindi man po napupuno. Pero yung dagat kasi po, may taob, may unas. High tide, low tide. Yun ang nangyari doon sa Cebu po. High tide, tapos umulan. Yung mga ilog, yung mga streams, nag-overflow. Kasi malakas yung ulan. So, sumalubong ngayon yung taob, yung tawag dito sa amin. High tide. Ayun, nag-overflow yung mga communities. Ganon din ang Metro Manila. Kasi lahat ng ilog papuntang dagat, yung lagusan papuntang dagat, binara. Because of development. Tulad nito, you see? Kaya pinapaimbestigahan po. Galit si Pulong. Sabi ni Teddy Ridon, questioning Manila Bay Dolomite Beach not about Duterte. Project will be questioned regardless of regime, Solon clarifies. Sabi po ni Ridon, the project anya being conducted under Duterte's term is merely coincidental as it would have been subject to criticism if it were taken by his predecessors or successors. The truth anya is that for the Dolomite, it is only coincidental that Duterte was president because irrespective of whichever regime it is, irrespective of whichever government it is, if the Dolomite project was made in the Aquino administration, in the Duterte administration, in the current administration, I think people will still have an objection to it because the question has always been, first, is it consistent with Manila Bay Master Plan? Second, is it consistent with the Supreme Court continuing mandamos? So the question of who the president is actually irrelevant. Yung cost niya is 349 million, mga kababayan. Maganda lang siya tingnan. Pero yung impact, mga kababayan, sa ating environment, matindi. Siyempre, may kumita na dyan. Hindi consistent pa sa master plan, mga kababayan ng Manila. Kaya tingnan ninyo, maganda sana doon sa Dolomite Beach. Kaya lang pag umulan, ayun, matindi ang baha na dinudulot. Na-aggravate pa, mga kababayan, ng korupsyon sa implementation ng mga ghost at substandard flood control projects. You see, na nangyari ang karamihan po during the previous administration. Kahit pala sa Cebu, 2019, yung mga substandard in ghost flood control projects sa mismong admission ni Cebu Governor Barry Cuatro. You see? Kaya galit yung mga Duterte po, pati dito sa investigasyon sa Dolomite. Sabi ni ACT Party List Representative Antonio Tino, suportado niya ang investigasyon. But Davao City 1st District Representative Paulo Duterte's son, has accused the lawmaker of being subservient to the current administration. According to the younger Duterte, it was only during his father's time that the Manila Bay was cleaned. Yan nga po, malinis yung malinis yung Manila Bay, ba naman po pag umuulan. You see? Kasi hindi pinag-aralan mabuti, mga kababayan. Naperwisyo yung mga community sa Manila. At saka nagsalita na rin tungkol dyan yung Palasyo Malacanang. Walang kinalaman po ang Palasyo Malacanang, sabi ni Jose Castro. Yan sa investigasyon ng Congress. Unang-una, hindi man kalyado yung
party list, kalaban pa nga ng administrasyon yan. Pati yung Bicol Saro, party list group, si Terry Ridon. Hindi man yan kalyado. Mas kalyado yan ng mga militan. Anti-Marcos yan. Kaya baseless po yung akusasyon ni Pulong Duterte. O ngayon, going back po sa flooding sa Cebu, nauna nang pumunta doon si DPWH Secretary Vince Dizon sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Thank you so much, Sir. Of course. And ano po, I'll report to the President tomorrow. I think Rex is coming tomorrow. So I'm sure padating na yung mga pagkain saka yung water and Lua will send a water truck here. Yes, yun ang importante sa amin, Sir. Oo. So wala pa, patay pa ang tubig ngayon. Wala. Yan o. Tuloy-tuloy na yung cleaning operations, mga kababayan. Di ba tayo pwedeng gumawa ng mga DPWH. magpa-augment sa mga kontratista dito? But meron na po ibang improvement. Magpa-augment ka na. Matutulong talaga ako doon sa Manangaw ko. According to Mayor Samsam, ang tubig umabot dun sa green na Nasa inspection siya. kahit na hindi ka naman pwede magtayo. Yeah. Ibig sabihin nun, ang wall, ang pula. According to Mayor Samsam, ang tubig umabot dun sa green na Hanggang kahit dun, na oh. hindi ka naman pwede magtayo ng ibig sabihin nun, Grabe. ang wall, ang pula. Hanggang dyan. Sa green na bubong. So other than that, hindi din tumitigil na ang other agencies na gobyerno na papanagutin ang mga involved na mga contractors sa mga substandard na flood control projects. Yan o, yung mga latest ngayon po. Some flood control whistleblowers volunteering to return up to 1 billion, sabi po ng DOJ. Sabi po ni Yusek Jesse Andres. Sabi niya, speaking to ANC, sabi ni Andres, definitely restitution or bringing back to the government the ill-gotten wealth, the misuse funds, in all the assets that they amassed using these misuse funds will have to be returned. Ganon mga kababayan. Karamihan dito sa mga flood control projects po na mga defective in ghost nangyari during the previous administration. Kaya pala mga kababayan, yung pinagmamalaki ng Duterte administration na 13,000 na mga flood control projects, hindi man po gumagana. Ito na po, karamihan pala substandard defective. Sa Cebu po, 348 ang pinagawa ng Duterte administration. 2019, sabi ni Pambari 4, governor ng Cebu, walang gumana po. Ano? Flood control projects in Cebu. Ulitin natin, province. paulit-ulit natin i-replay. And who are the contractors? Para matauhan po Ito yung ba mga ang Vizcaya, DDS. Sunwest, Taytone, sino po? It's not for me to say for now, Karen. No, we have submitted the Turo reports kayo ng already. turo. Ituro ninyo yung tatay What I ninyo. can say is we have seen substandard projects as well. At saka may mga bulk water projects, no, na inamit yung mga license to some contractors na hindi naman sila yung gumawa. Okay. Yun lang masabi ko for now, Karen. Oo, pero sa pag-iimbestiga po ninyo, sa sarili po ninyong probinsya, meron man lang bang matinong flood control project or most of it ay talaga pong ghost, substandard, at yung bulk water ay problemado? Substandard, Karen. So all of the flood control Kita projects niyo? are either ghost Walang or matino? substandard in Cebu province? Yes, Karen. Walang matino. Wow, okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind, without giving details? Ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. Okay. All right, Thank you. okay. So I will leave you on that. But do you believe that it was the past administration who is I- responsible? Definitely, Karen. Definitely. Because I'm just here, just an over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July. when Yung he ating was the Pangulo one, ang nag-expose mismo. talked about the flood control projects.
So, has it been many years that the past administration, I mean, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? 26 billion po. Alam niyo po ba ilang taon Useless. na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. You see, 2019. Yeah. Pagkatapos ituturo ninyo sa corruption sa flood control yung present administration. Iba, mahilig kayong manisi, mahilig kayong magturo. Yung previous administration yung salarin. Di ba po?